To begin with, for the first impeachment complaint, which we will be referring as Castro impeachment complaint, we're requesting the endorsers, the Honorable Tino, the Honorable Co, and the Honorable Ilago. Madam Chair, may I proceed? You may proceed, Honorable Tino. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, mga kinatawan at mga kababayan. Noong July 2022, kakapanalo pa lang ng UNITEAM sa pambansang eleksyon. Bago pa man uminit ang kanyang upuan, humingi na agad si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Malacanang. Sa kabila ito ng katotohanan ayon sa tradisyon at batas, walang CF, confidential funds, ang Office of the Vice President at lalong walang CF ang Department of Education. Ngunit, dahil panahon pa yon ng UNITEAM, ang alyansang binuo para sa pag-isa ng ticket ng Marcos at Duterte, hinugot ng Pangulo ang 125 million pesos mula sa kanyang discretionary fund, yung tinatawag na contingent fund, para ibigay sa kanyang bise. Noong December 20, 2022, inisyu ng DBM ang cheque sa Office of the Vice President. At sa loob lamang ng 11 araw, sa gitna ng Pasko at Bagong Taon, inulat ng OVP na simot na ang 125 million pesos. 125 milyong piso nilustay sa loob ng 11 araw. Insulto ito sa milyon-milyong Pilipinong nagkukumahog araw-araw para lamang may maihain sa kanilang hapagkainan. Hambog na pananahimik at pag-iwas o asal pusit ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang usisahin ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro na ngayon ay complainant na noong 2023 budget deliberations. Ngunit, hindi masusupil ang katotohanan. Ang Commission on Audit mismo ang naglabas ng Notice of Disallowance para sa 73 million na pondo ng CF. At sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara, tumambad ang mas malawak na anomalya. Aabot sa 612.5 million ang kabuuang CF o confidential fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno, ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Ito ay isang malinaw na panloloko at pambabastos sa proseso ng audit. Batay sa mga ebidensyang ito, maliwanag na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa batayan ng betrayal of public trust dahil sa sumusunod. Una, gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng mahigit 612.5 million na pondo. Pangalawa, gross disregard of transparency and accountability sa pamamagitan ng pag-utos sa mga tauhan niya sa OVP at DepEd na gumawa ng mga peking dokumento, accomplishment reports at resibo. At pangatlo, dereliction of official duty dahil sa harap-harapang at paulit-ulit na pagtanggi sa oversight powers ng Kongreso.